Diyos po mga kababayan, eto, Senator Bato de la Rosa. Tumakas na nga po ba dyan sa Senado? Naku po, at syempre itong si NBI Director Matibag mga kababayan. Naku po, pinapapasibak na. Yan ang ating alamin ngayon mga kababayan, no? At eto po mga kababayan, pakinggan natin si Boss Jojo de Guzman, no? Na nanawagan din ito kahapon mga kababayan na si Senator Bato ay dapat nang umalis sa raw dyan sa Senado mga kababayan dahil gagawin ng lahat sa administrasyong ito mga kababayan, makuha lang siya. Kaya eto, pakinggan natin si Boss Jo mga kababayan, no? Na tila may mensahe kay Senator Bato na ingat Senator Bato kung nasaan ka man ngayon. Nako po, eto. Sa totoo lang, kagabi pa lang ramdam ko na talaga Yun, na tatakas itong si Senator Bato. Kaya mapansin ninyo ngayon, wala kayong makita ni isang interview or anino ni Correct. Senator Bato. Correct. Taliwas kahapon, kaliwat kanan ng kanyang interview at kumanta pa. Yes, Boss So Jo. dahil wala naman talagang katiwatiwala dito sa Marcos administration na Correct. ito. Tama Correct, Boss Jo. Di ba mga kababayan? Tingnan niyo naman yung pinagagawa, di ba? Uli tayo. Pinagagawa nila kagabi mga kababayan, no? Sino bang hindi tatakas dyan mga kababayan? Di po ba? Pambihira lang talaga. po ang kanyang ginawa kasi you do not surrender to a foreign entity. Correct? So, Senator Bato, good job at Nako. nakinig ka sa boses ng taong bayan na ikaw ay umalis na lang kasi we do not submit to the foreign entity or justice system na hindi naman atin. Correct. Tamang-tama yung sinasabi mo dyan, Boss Joe, no? Ikaw, kabayan, ano sa tingin mo? Tama lang po ba yung ginawa ni Senator Bato? Dahil kung ako po, ang inyong tatawagin mga kababayan ay nako po. Alam naman natin na bias tayo dito kay Senator Bato mga kababayan, di po ba? Alam nyo naman, di ba? Kung mananatili dyan si Senator Bato sa Senado mga kababayan ay naku po, paniguradong gagawa ng paraan itong administrasyong ito na makuha talaga si Senator Bato dyan sa Senado mga kababayan, di po ba? Tapos tila ba'y iniisip din ni Senator Bato yung mga kababayan nating nasa labas ng Senado mga kababayan na walang humpay na sumusuporta sa kanya. Di ba? Kung mananatili siya dyan, ilang araw mga kababayan, naku po, kawawa. Di ba? Yung mga kababayan natin, no? Kaya si Senator Bato mga kababayan, tila ba'y nakapag-desisyon na ata, no? Na talagang aalis na lang siya dyan sa loob ng Senado mga kababayan. At eto na nga po mga kababayan, no? Senator Amy Marcos mga kababayan hiniling sa kanyang kapatid na si Bongbong mga kababayan na pansamantalang si Bakin. Si Bakin mga kababayan sa pwesto sina National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Batibag at dalawang iba pa kasunod ng nangyayaring gulo sa Senado mga kababayan. Naku po, no? Sa tingin nyo, kabayan, ikaw, nararapat nga lang bang itong si Matibag ay si Bakin ng tuluyan mga kababayan? Ewa? Ang bihira tila ba yung mga opinion nila kagabi mga kababayan sa ating presidente ay di magkatugma. Diba? Sabi nila, walang NBI sa loob ng Senado pero huling-huli sa video mga kababayan ng ating kababayan na nandun sa loob ng Senado na meron talagang NBI. Pambihira mga kababayan, di po ba? Kaya eto, pinapasibak na ni Senator Amy itong si Matibag mga kababayan. At eto po mga kababayan, pakinggan natin si Director ng NBI na si Matibag kabayan na tila ba alam naman natin na maghuhugas kamay din to, no? Or magpapalusot. Di ba mga kababayan? Walang aamin dyan di ba? Eto. Pakinggan natin kabayan. Kami sa aming mga naririnig na balita at lumalabas po sa social media. But may we know kung ano po yung directives ni President Marcos when it comes to arresting
Senator Bato? If you're referring po dun sa kahapon, wala naman, ang gaya po ng sinabi ko sa aking mga pahayag doon pa man, na wala pong instruction na arestuhin. Katunayan, kausap ko po buong araw si Secretary Bida ng DOJ kung saan po napapaloob ang National Bureau of Investigation. At ang sabi lang po, respondihan namin yung kahilingan ng GSIS, subalit hindi kami mag-a-approach kahit po nga dumaan doon si Senator Bato ay ang ano namin is to monitor sapagkat alam po naman nating lahat na mayroon pong kaso na ongoing ngayon sa Supreme Court at wala man pong TRO pero from the point of view of lawyers po gaya ng DOJ 3 araw lang 72 hours po yung binigay na palugit para po sumagot yung kampo ng gobyerno at ang pangkampo ni Senator Bato. Kaya ang tingin po natin dito ay magkakaroon kaagad ng mabilisang resolusyon po ang ating pong Korte Suprema na mas mabubutihin po natin na wag muna pong kumilos ng hindi naaayon sa magiging direksyon po ng Korte. Ano po? Huwag kumilos mga kababayan pero diba, kitang-kita nyo naman na may NBI doon sa loob ng Senado. At nako, ito pala yung sagot nila dyan kabayan, no? Nasa GSIS pala sila. Tila ba'y humingi ng tulong yung GSIS mga kababayan? Yun ba yung ibig sabihin na matibag doon? Ang bihira, no? And sir, may we know kung sino po si Mel Oragon? Totoo po bang driver siya ng NBI? And bakit po siya may hawak na barel? Allowed po ba yun sa driver if that's the case? Well, sa ngayon po, when binalidate po namin yung pong aming records ng aming po mga ahente at mga employees, siya po ay hindi po opisyal na empleyado ng NBI. Ngunit nung akin pong nagkaroon na po ako ng sariling investigasyon, lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po. No? Doon po sa katanungan kung alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po dun sa baril na hawak-hawak po niya. Kayo naman mga kababayan, di ba? Lusot mga kababayan. So, sir, sorry, panghuli na lang. So, kasama po siya nung mga As NBI a agents na driver po. nag-assist sa GSIS? As a driver po nung grupo po, yun po yung report sa akin ng mga NBI. But officially, he is not a member or employee po ng National Bureau of Investigation. But did Kasi po sa mga operation po namin, just to educate po ang ating pong publiko, lahat po. Sige po. Pag operations po kasi, meron po talaga mga tinatawag na force multipliers, yung mga volunteer po. Para po kasi sa kakulangan po ng tao, tsaka meron po din kami tinatawag na mga alpha or assets, yan po na rin yung mga ginagamit namin to solicit intelligence report po para sa aming mga operations po. So meaning po sir, yung driver na doon ay nako po, nagmamatsyag doon sa Senado. Ganun po ba yun mga kababayan? Thank you, sir. Salamat po. Natanong mula kay Katrina Yeah. Domingo, ABS-CBN. Sir, ipinapavalidate lang po. Yun po bang mga responde sa GSIS para i-secure or armed NBI agents? Well, yung request po kasi sa amin na sulat na aking natanggap ng alas 5:08 PM po kahapon mula po kay GM Vic Veloso is to secure and panatilihin po yung kapayapaan and peace and order. So pag may request pong ganun, talaga pong nakabihis naman po ng pang ano tawag dito, yung pong kanilang ordinary gear na ganyan, dala po talaga yung mga ganyan na arms. Ano po? Sir, bakit po may drilling involved? Can you categorically explain Ay, to the kabayan, public magandang bakit po tanong. may drilling involved? Yes. Nakita ko rin po yung video na yan at kung makikita nyo naman po, yung mga suot ng tao nagdi-drill, hindi naman po pang assault. Ang nagdi-drill po, tinatanggal po nila yung lock because the access from the Senate going to GSIS, yung susi po, ang report po sa akin ni GM Veloso is nandoon po sa Senate. Ang gusto po niya, isara po yung lugar na yon kasi nga po, labas-masok na raw po ang iba't ibang tao. Hindi na po masecure yung lugar at yung mga employees. So yung primary concerns po niya. Kaya kung makita niyo po yung video, drilling, tapos hinarangan po ng mga metal cabinet para hindi po madaanan na yung lugar po na yon. Sir, in a span of 3 days, 3 beses pong nalusutan, if that is the proper term, ni Senator Ronald De La Rosa ang NBI. First, hindi nahabol sa stairwell ng Senate. Pangalawa po, kahapon, supposedly,
nagkagulo doon sa Senado and he was holed up in his office. At ngayon naman po, nakaalis sa Senate without the NBI knowing exactly kung nasan po yung senador. To what do you attribute these lapses Okay. or these discrepancies? Hindi naman po siguro lapses. Ano po, there's a operational requirement po. Number one, yung doon po sa Senado nung hindi po siya naaresto. Naikwento ko na po yan eh. Kaya nga po ako humihiling ng buong kopya ng CCTV mula nung dumating siya sa parking kung kanino siya nakasakay na sasakyan hanggang sa pumasok. Dahil lang nakita na lang po nating video, yung takbuhan na lang yung habulan. Hindi po na ipakita ron na magsiserve na ng warrant, kakausapin na po si Senator Bato, tinakel niya po yung babaeng ahente. Kaya po nagkaroon ng takbuhan. At nung nagdeklara po ang Senado na protective custody nila si Senator Bato, minabuti po namin na irespeto yung sinabi na yun ng Senado sapagkat ang respeto po natin sa co-equal branch po na executive ay nandoon. Yung pong mga issue ng legal na wala namang ganong basihan, hindi na po natin po napag-uusapan. Kaya naman, nung dumating na po sa korte, na-validate naman din po yung naging desisyon ng NBI na wag pong arestuhin si Senator Bato. Ito naman pong pangalawa, ganoon na rin po yun, karugtong na meron pong pending na kaso sa Supreme Court and the strict instruction is wag pong arestuhin. And at the same time, ang gusto po ng ating pong pamahalaan, i-maintain na yung peace and order, mataas na po masyado yung po bang pagtatalo-talo, pag-aaway-away ng iba't ibang grupo. Ito naman po, hindi Di ba mga kababayan? Yung salita dito ni ating NBI Director ay nako po, talagang smooth na smooth mga kababayan. No? Talagang tila ba sila yung naaagrabyado mga kababayan. Di ba? Pambihira talaga mga kababayan. No? Samantalang itong si Matibag, NBI Director mga kababayan, di ba, nung kasagsagan pa nung unang araw at ayun mga kababayan na pumunta siya sa Senado. Tapos may mga taga-suporta na Senator Bato. Ay nako po, talagang muntika na niyang pinatulan ng mga kababayan. Di ba? Hinamon pa niya yung taga-suporta ni Senator Bato, di ba? Pambihira talaga mga kababayan. No? Ibang klase din tong ating NBI Director. Talagang, nako po. Pero dito mga kababayan, sa interview na to, ay nako po, tila ba'y makikita mo na anghel yung datingan dito ni Sir Matibag mga kababayan. pa naman po validated kung talagang nakalis na po siya sa Senado at kung saan po nagpunta. Ma'am, sorry, last on my end for this round. Based on the premise or the timeline na nilatag po kanina ni Undersecretary Claire Castro, how convinced is the Executive Department doon sa mga swirling rumors na the chaos in the Senate yesterday was staged, allegedly? Well, that is a part of an ongoing investigation. Ipinasok naman po lahat yan. Sa ngayon po, magkatulong po ang NBI at ang PNP. Re-reviewin po natin yung mga footages kung may mga CCTV at we will use po yung atin po mga forensic capabilities para malaman po natin kung ano po talaga yung nangyari. Ano po. Sunod Okay na po. tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA I address the question to the Chief PNP and the NBI Director. Sir, may we get a categorical answer related to sa tanong ni Katrina? Would you say that the incident at the Senate last night was staged for whatever reason? Kaya po nung sinabi ko, Sir Ivan, ano po, yan po ay bahagi pa ng ating ongoing investigation. Yan, Ang buti mapari na lang lang. po naming mailahad sa inyo, yung pong inilahad din ni Yuse Claire Castro na factual kung paano po nangyari. We'd rather not draw conclusion po sa isang ongoing investigation. But Yan, rest tama assured yan. po that we have final result of the investigation ay papaalam po natin to sa publiko. Tama po yun. On the part of the Philippine National Police, katulad nung sinabi ko kanina, papasalamat ako, nandito ang ating Director NBI. In as much as the Philippine National Police, siya po ang maglilid ng investigation dito. And of course, we need to account kung sino ang may armas or sino ang security forces na nandun. Of course, meron tayong GSIS building, security, and nandyan na rin ang NBI na were requested to beef up the security at that building. As well as we have the GSIS building being occupied by the Senate. So, tinitignan natin yon. The security are, meron po tayong
OSA security, meron tayong PSPG to beef up the security ng operation, and in coordination and or with the CIDG. And the result is ibibigay Balik na natin tayo as soon as dito kay Matibag, mga kababayan. And in another video po na pinost niya, she mentioned na sinabi daw ng NBI agent na ang utos daw ay galing kay NBI Organized and Transnational Crime Division's Chief Attorney Jerome Bomediano po sa kanilang operations po. Well, unang-una po, si Jerome Abillano is, yan po, I can confirm na he is a member of the Bureau. Pero wala nga po siya ron sa operation, birthday po niya ng anak kahapon. At kami po, ang buong NBI family, nandoon po lang kami sa katabi ng opisina namin, na kami po nagkakaroon po ng planning, catch-up plan po, mula po kahapon hanggang bukas po ng Biyernes. Kaya mabuti po siguro si Senator Ivy po, tanungin natin at ipakita po ang ebidensya kung saan po nanggaling. Kami naman po sa Bureau, bukas po kami sa investigasyon. At katunayan, sinabi ko nga po kay General Natates, yung mga identify po na ating pong ahente na pumasok sa GSIS, ay amin pong isusumite sa isang malayang investigasyon po ng Philippine National Police po. Last question on my part, ma'am. This morning po, nag-post po si Senator Amy ng letter addressed to the President. Ito na, And kabayan. sinabi niya dito that in view of the serious allegations and without prejudging the outcome of any investigation, I respectfully urge the following officials to be temporarily relieved from their duties pending the completion of a full, impartial, and independent inquiry. NBI Director Attorney Melvin Matibag, NBI National Capital Region Chief Attorney Emeterio Dongalio Jr., and NBI Organized and Transnational Crimes Division Chief Attorney Bomediano po. Would you like to comment, sir? Well, that is the prerogative of the good senator. Pero tayo naman po, nagsisilbi po tayo sa pleasure po ng ating appointing authority at kung ano po yung mandatong ibinigay po sa atin. At ako naman po, nakasisiguro po kayo at nakita nyo naman, wala po namang pagkilos ang NBI na hindi po sumunod sa batas at sa proseso. Yun lang po masasabi. Sunod na tanong mula kay Harley Balvena, IBC 13. Hi, sirs. Sir, just in case ma-confirm natin na nakaalis na talaga si Bato sa Senado, ano po yung magiging immediate response natin? Magkakaroon ba tayo ng, sorry for the term, manhunt operation? Siguro po, ang iintayin muna natin kung ano talaga yung nangyari doon, kung nakaalis na po talaga si Senator Bato. Pero just the same, there will be an interagency collaboration with the PNP, NBI, the law enforcement agencies, ang DOJ po, ang PCTC, at syempre po always in coordination with the Office of the President bago po tayo makapagbigay ng talagang pahayag na sigurado pong gagawin. PNP Chief Natates. Sir, can the Philippine National Police under your leadership ensure that no special treatment will be given to Senator Ronald Bato del Rosa, who is a former PNP chief? Wala po Grabe tayong tanong, Manuel. special treatment yan. We implement the law without fear or favor. And the Philippine National Police ay, of course, for any eventuality, arrest or whatsoever, we are always preparing ourselves para ma-improve ang ating operation and back up by strong collaboration with the concerned agencies, especially the Department of Justice in cases of warrant of arrest. And of course, in different law enforcement agencies. Okay, sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, good morning po, PNP Chief. From your professional experience and capacity as PNP Chief, how would you assess the direction of the gunshots? Kasi po yung direction ay medyo mataas, tapos sa glass door and it's just one location, sir. Warning shot yun. Mahirap mag-speculate, but of course, let's just wait for the result of the investigation. Lalong-lalo na we are accounting more than hundreds of testimonies of witnesses, whether witnesses and or yung hindi involved doon na nakakita. And different physical evidence na nandun. And actually, hindi ko pa nakita yung kanilang
yung ginawa ng SOCO, meron silang reconstruction doon. Okay, so we'll update the media and the public about yun is Siguraduhin ng investigasyon ay makatotohanan at parehas at lumabas kung sino talaga ang mga may pagkukulang at kung ano talaga ang may mga pananagutan at siguraduhin tawagin at pananagutin yung mga taong may dapat panagutan sa pangyayari pong ito. And then, one last na lang po. Dahil vine-verify pa natin kung talagang nakalabas na ng Senate si Senator Bato, just in case po na talagang na-verify natin na he's already out of the Senate premises, haharangin po ba ng authorities natin si Senator Bato just in case lalabas siya ng bansa or nasa mga exit point siya ng bansa? Pagkatapos po siguro nitong pagpupulong namin na to, we will call for our interagency coordination kasama po ang DOJ para po mas malinaw po na direksyon. Yung pong katanungan niyo, pasensya na po because baka beyond the pay grade po namin ni General na Yan, tama mga kababayan. No? Buti na lang, no? At hindi pinangunahan nitong si NBI Director natin. Yung mga isasagot mga kababayan, no? Buti na lang. tates ano po. Tama yan mga kababayan, di ba? Kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Hi sir, isa po sa mga tanong na tinatanong ng ating mga kababayan, can you identify po kung sino yung senador na allegedly nagsakay kay Senator Bato papasok ng Senate building? Meron naman na pong kaming official report pero if you will allow, siguro po ako makikiusap to head into suspension muna na ilabas namin. Masyado na pong maraming kaguluhan pero Yan. kayo naman po by process of Yan. elimination ay makikita nyo na po kung sino nagsakay. Kaya nga tama. po, meron kaming report pero mas mabuti po sana Tama. na ang OSAA po will share the footages of CCTV mula po sa parking lot at hanggang sa lumabas. So we are been requesting po na ipakita yon dahil yung nangyari po nung Lunes, ang nakita lang po natin yung habulan na sa hagdanan eh. Yung pong pagpasok mula sa parking hanggang makarating doon sa hagdanan, hindi po natin nakikita. So baka pagka matanong din natin po sa Senado na baka pwedeng mabigyan po tayo ng kopya para makita natin kung kanino pong sasakyan na sumakay. Although narinig ko po may admission na si Senate President na sa kanya sumakay. Well, mas maganda po talaga makita natin po yung CCTV. Ano po? Mga kababayan. And sir, yun nga sa ginawang allegedly nga na pagtakas ni Senator Bato na sa Senado ngayon, ano po ang repercussion nun na para sa kanya? Kasi 'di ba may warrant of arrest siya sa ICC. Ano po kaya ang magiging repercussion nun sa kaso niya? Baka po yung katanungan, it's rather the DOJ will answer it. Although I'm a lawyer, yung aking pong sagot will not para magkaroon ng bearing po sa usapin dahil right now I'm here as the director of the NBI which is a law enforcement agency. Yan. Tama. Mula kay Kenneth Pasyente, PTV4. Hi sirs, good morning po. Sir, tanong lang, are we also, iimbestigahan din po ba natin yung mga senador na posibleng tumulong kay Senator Ronald Bato de la Rosa na makatakas, if ever man po, na makumpirma na wala na nga po siya sa Senado? May mga records naman po lahat yan. And again, we will defer that decision to the Department of Justice because that is a legal issue. So salamat po. Tama. Sunod na tanong mula kay Maricar Sargan, Brigada. Sir, good morning. Balikan ko lang po ulit yung detalye doon po sa napaulat na putukan. Kasi nabanggit kanina ni Yusek Claire Castro na ang nagpaputok ay yung USAA after na kumprontahin ng NBI. Kumusta ho yung NBI agent ninyo, sir? And ano pa po yung dagdag na detalye regarding dito? Unang-una po, nung nagkaroon po ng putukan na ganun, yung NBI po, nag-warning shot din po. Yun ang recollection sa akin. Pero after mag-warning shot, doon na po nagkaroon ng maraming pagputok na nanggaling po sa tapos yung ating pong NBI agent, umalis na po ron sa lugar, tumakbo na po. May kasama po siyang blue guard eh. So pares na po silang umalis. Okay naman po, pero ako po ay holding him para po madala po namin sa NBI yung kanyang firearms, pati po siya para po magkaroon po ng maayos na investigation po ang PNP po. May information na po ba kung ilan yung shots? Ilang putok po ba yung... Yes, sabi po ng NBI, ang recollection niya parang 6 na warning shot yung kanyang pinaputok and yun po yung sinasabi niya. So, iimbestigahan din po ng PNP po yan.
Thank you, sir. Huling tanong mula kay Eileen Taliping Huling Abante. tanong na mga kababayan. Sir, good afternoon po. Kung sakaling napatunayan na nakalabas na si Senator Bato sa Senado, may pananagutan ba ang mga senador, lalo na yung nag-commit ng protective custody sa kanya? Again, yan po ipoproseso po ng ating pong Department of Justice. They're the primary department to lead this. Pero ang sinasabi ko lang po, for my point of view, nung amin pong iniatras yung paghuli ng NBI, hindi po ibig sabihin ay hindi na namin na-arrestuin. Pero ang ibig sabihin po nun, nirirespeto namin po yung sinabi ng Senado na under protective custody. As a lawyer, I will speak na pag sinabing under protective custody mo, ibig sabihin, ikaw ang responsable na ilabas yung tao pag hiningi po sa'yo. Yan Kaya po nga, yung mga nasa rules of court naman po yan. Ano po. Kaya nga sir, cargo mo pero nakawala sa'yo. So anong magiging repercussion yan kung sakali? Well, kung meron pong mga pagtatanong, paglilitis, then evidence pa rin po magkakaroon pa rin po ng evidence. Medyo mahaba tama. pa pong usapin na rin po yun. Tama, mahaba pa yan. Nasasabi ko lang po ngayon kung ano po yung nangyari na, yun po yung pwede nating Mahaba pa yan mga kababayan. Di ba? At sa tingin ko mga kababayan ay mabuti no? Yung ginawa ni Senator Bato mga kababayan na di ba? Tumakas na lang ang mga kababayan alam naman natin na gagawin at gagawin lahat. Di ba? Para mahuli lang si Senator Bato mga kababayan. Di ba? Gaya ng ginawa nila noon kay Pastor Quebuloy mga kababayan. Di ba? Dinalhan pa ng ilang daang pulis yun mga kababayan. Diba? Tas may drill din na ginawa. Ang bihira, no? Kaya itong Senator Bato may tumakas na lang mga kababayan. Dahil diba? Nagkaputukan na nga dyan sa loob ng Senado. Baka susunod, pag nandyan pa siya, naku po, mas worse pang mangyayari mga kababayan, diba? Kaya, Senator Bato, kung nasaan ka man ngayon naku po, ipapadalangin natin mga kababayan sa pong may kapal natin na bigyan pa ng lakas itong si Senator Bato kabayan, no? At syempre mag-iingat mga kababayan. Di ba? Di ba sila Senator Lacson noon naman mga kababayan ay ganito rin naman yung ginawa mga kababayan, di po ba? Tumago. Nagtago din mga kababayan, di ba? At in the right time, lumabas. Eto, si Senator Ping mga kababayan. Senator pa rin natin ng bansang Pilipinas. Di ba? Pero sa case ni Senator Bato mga kababayan, iba kasi ito Di ba? Kung sasabihin nilang mga kababayan, di ba? AJK na yan. Sa atin namang part mga kababayan, yung mga biktima ng mga adik, ano yun? Di ba? Di ba mga kababayan? Yun Di ba? Buti na lang sana kung itong si Senator Bato ay nagnakaw or anong ginawa nito, nangidnap or di ba mga kababayan? Yung kasalanan dito nila Senator Bato ay ipinagtanggol yung mga ordinaryong Pilipino laban dyan sa mga adik na yan mga kababayan na ginawa pa nilang santo. Di po ba mga kababayan? Kaya di mo talaga masisisi na ang daming di ba, taga-suporta ni Senator Bato na alam naman natin na yung mga taong yan ay taga-suporta ni Tatay Digong ng mga Duterte kabayan. Di ba? Tapos makikita natin sa rally mga kababayan dyan sa labas sa Senado. Yung mga ika nga nila, loyalista. Di ba? Nakaputi ng shirts mga kababayan na huling-huli sa kamera na naku po. Pag katapos ng rally ay naku po. Tumanggap ng nag-pay out mga kababayan. Di ba? Magkano kayang bigayan nun? Tig-100 kaya mga kababayan? Diba? At makikita mo rin sa kanilang mga kasamahang railista mga kababayan na tila walang alam sa kanilang mga pinagagawa mga kababayan. Di ba? Tila ba'y binigyan lang ng shirt na puti tapos binigyan ng placards at doon sigaw-sigaw kayo kahit walang alam. At pagkatapos, naku po, linyahan na po mga kababayan para sa kanilang, eto na 1K at di umano mga kababayan di ba? Nakita naman natin yan sa Facebook, di ba? May naka-video sa kanila. Pambihira talaga mga kababayan, di po ba? Kaya itong nangyayari ngayon kay Senator Bato mga kababayan at
Di ba? If mako-confirm na to na talagang nakatakas siya, ay naku po, pagdasal lang natin si Senator Bato mga kababayan na sana'y palagi siyang bigyan pa ng enerhiya ng ating Panginoon mga kababayan. No? Dahil alam naman natin na in the right time, in the right place, itong si Senator Bato ay maa-absuelto to mga kababayan. Di po ba? Hanggang dito na lang po kababayan. Anong latest?